Nakatutok pa rin kayo sa programang hatid sa atin ng Department of Energy, Basta Enerhiya. Sagot kita. Kung sa mga ordinaryong commuter, malaking tulong na ang e-scooter sa pagtitipid at pag-iwas sa traffic sa loob mismo ng isang ahensya ng gobyerno. May mga empleyado ring may level up na ride to work. I think familiar ang government agency na yan. Can I give a guess, Miss Jasmine? Of course, Director Patrick, what's your guess? Pero seriously, curious ako kung anong level up na ride na yan papunta sa trabaho. Basta hindi ito bus, hindi rin kotse, kundi tahimik, tipid at walang usok. Isang programang nagpo-promote ng malinis, practical at environment-friendly na transportasyon. Alamin natin, ano nga ba itong e-bike program ng Department of Energy? Ang goal talaga ni Department of Energy ay hikayatin yung mga DOE employees na gumamit ng mas malinis, mas tipid na transportasyon. Lalo na sa paggamit ng EV, nakakatulong ito sa kalikasan, tsaka lalo na ngayon, mas mahal yung gasolina. Lahat po ng mga offices ni Department of Energy, Luzon, Visayas, Mindanao ay binigyan. Ang mangyayari, lahat po ng mga employees sa mga bureaus ay makakagamit. First come, first serve basis, pero tinitingnan din namin, minimake sure din namin na responsable at maingat nilang yung paggamit ng e-bike. Yung mga challenge ng mga users namin ay mostly sa unfamiliarity ng EV. Pero dahil sa training tsaka sa capacity building na ginagawa ng Department of Energy din, ay nasasanay at natututo din naman talaga sila. I joined DOE e-bike program because of its benefits. First, environmental friendly yung e-bike. Second, yung operating cost, i-compare ko sa motorcycle, mas malaki yung savings ko compare sa motorcycle. And third, yung sa health and wellness, since hybrid yung e-bike, so nakakapag-pedal po ako, nakapagpapawis ako, maganda sa pakiramdam na nakapag-exercise. Dati kasi sumasabay naman ako sa free shuttle service ng DOE. Pero minsan, ako na po yung huling napipick up. So napipilitan po ako na gumamit ng mga ride-hailing platforms na for transportation or traditional na commute. So nagiging mas costly po yung pag-commute papuntang office for me. Isa po ako sa gumagamit ng EV ng Department of Energy. Nabago niya talaga yung mga kino-consider ko sa pag-commute, time, hassle, tsaka yung pera. Yun lahat ng yun ay talagang napagaan at nabawasan niya. Kinumpute ko siya nung before ako gumamit, tsaka ngayong gumagamit ako ng EV, ay nakakatipid talaga ng 2,000 to 3,000 pesos per month. Pag nagko-commute ako, nasa around 45 minutes po yung kino-consume na oras pag nag-MRT plus jeep po ako, or kahit yung free shuttle po ng DOE, nagko-consume po siya ng roughly around 45 minutes dahil sa traffic. Pero ngayon po na nag-e-bike na po ako, nasa 20 minutes na po yung pinakamabilis ko na travel time. So nakat po siya ng by half talaga yung travel time. Sa tingin ko ma'am, very practical po yung paggamit ng e-bike, lalo na po dito sa Metro Manila na grabe po yung traffic na i-experience dito. Sa pag-aalaga ng e-bike, sinasabihan lang namin sila na always make sure na bago nyo gamitin, maayos yung mga specs. Tsaka sinasabihan din namin na i-maintain yung cleanliness, tsaka maiwasang malunod sa tubig. Sa pag-manage ng battery, ang ginagawa is mostly dito nila charge. Ay meron ding ginawa si Department of Energy na battery swapping station na ini-implement pa. Ang plan talaga ni Department of Energy ay i-replicate at talagang ipakita sa mga other government agencies na yung paggamit ng e-bike ay sobrang nakakatulong sa kalikasan, sa budget, at lalo na sa mga government employees na nakakaranas ng mga traffic, at yung hassle talaga ng pagko-compute. So mga ka-energy, nakakakita tayo ng isang kakaiba, very unique na bike. Ano ba ito, Director? Actually, Miss Jasmine, mga ka-energy, ito yung tinatawag natin na electric bike. So kung makikita nyo yung disenyo niya, bisikleta siya, tumatakbo siya ng depedal,
Pero ang advantage nito, may electric motor siya, Miss Jasmine, mga ka-energy. So parang hindi mo na kailangang magpedal, pwede kang tumakbo gamit yung electric motor. So meron kang options kung feeling mo may energy ka, mag-bike ka. Mag-bike ka, tama. Kung kulang ka ng energy, gusto mo talagang rumatsyada, pwede ka mag-motor. Tama. Ang advantages nito mga ka-energy, hindi mo kailangan tong irehistro Dahil nga bisikleta siya. Maaari itong gumamit ng mga bike lanes. At ang lati nating paalala, nakita natin may helmet. Siyempre, pag gumadaan tayo sa daan, safety first.